Nagyabang ka noon, tiyak iiyak ka ngayon. Ito nga raw ang karmang hindi inaasahan ng ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro matapos pagtibayin ng Davao Court at sa pamamagitan ni Judge Jimmy Boco na hindi na makakaapela pa ang ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro dahil pinal na ang hatol na guilty sa kanila ng kapwa Makabayan Block member na si Saturo Campo. Sa inilabas ng Davao RTC at ni Judge Boco, pinagtibay nilang guilty sa kaso ng kidnapping sina Saturo Campo at Franz Castro matapos tangayin ang 12 batang katutubo sa lugar ng Talaingod, Davao del Norte. Ayon pa sa naging desisyon ng RTC, hindi na marerebisa pa ang nasabing hatol dahil sapat ang mga ebidensya ng mga magulang at saksi sa ginawang pangingidnap ni Franz Castro at Saturo Campo. Pagpapatunay lamang raw ito na no one is above the law, lalo't ang nasabing reklamo ng mga magulang ay may sapat na batayan at hindi na kailangan pang apelahan ng mga akusado lalo't may mga ebidensya laban sa kanila na totoo ang mga reklamo laban dito. Iyak nga raw ngayon ang mararamdaman ng ACT Teacher Party List representative dahil anumang oras maaari na siyang maghimas ng rehas. Narito at panoorin ng full video kung saan naluha pa ang ACT Teacher Party List representative na si Franz Castro matapos ang hatol sa kanya ng Davao RTC guilty sa kaso ng child abuse at kidnapping. Panoorin ang full video! Of all cases, ako as teacher, 25 years nating pinangalagaan yung ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung makakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talagang nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito pa. But anyway, malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito. Hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na humarap kahit saan. Nakahanda rin ako humarap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil isa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme